Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,538 subscribers. Konti na lang, no? Konti na lang guys at aabot na po tayo sa 10,000 subscribers milestones. Ay sana makuha po natin yan in 11 days. No? Konting araw na lang po ay end of the year. Pero kung hindi po natin makuha yan hanggang end of the year, okay lang po hanggang January to February, no? Basta makuha po natin yung 10,000 subscribers milestones. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. So pag-usapan po natin ngayon ay national politics naman. Ito, bibihira po tayong mag-content or mag-broadcast ng ganito, no? Regarding po kay Martin Romualdez, no? Si Martin Romualdez po ay taga Leyte. Pinsang buo po yan ng nila Bongbong Marcos at Amy Marcos dahil ito po ay pamangkin ba? Oo, tama, pamangkin ni Imelda Marcos. Romualdez po kasi siya. Kaya po, yung sa side po ng mother nila, ay pinsang buo po sila. Okay? Kaya lang, parang hindi po talaga maganda. Naging Speaker of the House pa. At balak pa pong maging Pangulo ng Pilipinas. At kung ano-ano po ang mga ginagawa, ay parang patronage politics. Alam niyo po ba ang patronage politics? Yung hinahayaang pumila sa gate ng bahay nila, sa Kapitolyo, dyan sa Kongreso, sa mga district offices nila, at kung ano-ano pa, no? Sa mga ganun ng patronage politics. O kaya naman, pupunta sa mga lugar-lugar, papupuntahin yung mga tao, papipilahin doon ng 3 oras, bibigyan ng lang mga libo. Something like that. Maganda sana no? Kaya lang, dapat developmental. Kasi hindi po yun sustainable, kumbaga. No? Ibig sabihin, 5,000, nyo, baka isugal yan, ibili ng one time, big time, etc. No? Alam niyo po ba yun? Kung ito, hinahasa po natin, pinag-aaral po natin, hinahasa po natin sa kaalaman ng pagnenegosyo, sa mga skills na yan, no? Ibig sabihin, yung 5,000, tapos bigyan ng puhunan, yung 5,000 na yun, baka, no? Humaba pa yung 5,000 na yun, maging 10,000, 15,000, 20,000. Ganyan po ang developmental, something like that. Diba? Kaya lang iba po ang ginagawa ng Martin Romualdez, no? Talagang, sabi pa niya, dinipensyan niya pa yung AKAP, yung ayuda from critics, may totoong benepisyaro, may totoong resibo. Pero alam niyo po ba, pag ang politiko ang humawak ng mga pera, siguraduhin mo, no? Hindi po 5,000. Baka hindi po, yung 5,000, baka yun na yun, no? Ibig sabihin, baka ang totoong budget niyan, 10,000, 15,000, 20,000, something like that, no? Or ito ay parang inaano ng utang na loob, no? Ang gusto ng mga politikong ito ay utang na loob, no? Yung mga magkaroon ng utang na loob ang mga mamamayan sa kanila, no? Ito, si Speaker Ferdinand Martin Romualdez defended the allocation by Congress and the provision by the government of billions in financial assistance to millions of poor and cash-strapped Filipinos. Maling-mali po yan. Hindi po yan makatotohanan. Mga politikong ano po kayo. Dapat po hindi po bigyan, kundi i-develop po sila. No? Kung wala pong bahay, bigyan ng bahay. No? Kung wala pong trabaho, i-train po para magkatrabaho. Ganun po yun. No? Bigyan ng mga bigas-bigas niya. Pwede din naman. Pero hindi po yan habang buhay na ganyan dapat dumidepende. Papipilahin mo ng ilang oras, paghihintayin mo, bibigyan mo lang ng ganun ka, nawawala ang dignidad ng Pilipino. Martin Romualdez, nako, kung dati, milyon-milyon lang, ngayon, bilyon-bilyon na ang nakawan allegedly. Okay, yan. Tayo. Tapos biglang nag-closing remarks pa ang Speaker of the House, Martin Romualdez. Talagang sabi niya, noted daw yung mga daunting challenges of inflation. Tama nga naman. Pero matutulungan mo ba ang Pilipino sa ganyan? No? Yung mga middle class, mga nagbabayad ng mga taxes na yan, bayad ng bayad, pero wala namang mga benepisyon kung saan-saan. Binibigay mo lang sa mga mahihirap. No? Talagang sabi niya, let me share the story of a single mother daw from Samar. Ano ngayon?
i-develop mo yan taong yan. Parang pag nagkatrabaho, bigyan mo ng trabaho. Pag nagkatrabaho, ay lalago pa yan. Di ba? Sabi niya, during the height of rising prices, relied on financial assistance to keep her children fed in school. Maling-mali. No? Dapat turuan mong magtrabaho yan. Gawin mong regular na trabaho. Di ba? Sabi niya, she represents millions of Filipinos who lives have been touched by our legislative efforts. Nako po, maling-mali tayo dyan, Martin Romualdez, dahil ang trabaho po ng mga congressmen and women, mga senador, ay gumawa ng batas. Tama naman, meron naman po kayong tawag doon, yung parang minomonitor nyo, yun lang. Pero hindi po yun yung proyekto nyo na kayo ang mag-identify, kayo yung gagastos, etc. Kalokohan yan. Nagkakaroon ng corruption dyan. No? Talaga naman. Kaya tayo mga kababayan, no, wag na po nating i-elect itong mga to, no? Diyan sa Leyte, pwedeng manalo yan. Pero pag nag-national yan, ibasura na natin. Gawin na natin, pumunta na ng inodoro yung mga yan, no? Sa alaga. To those who doubted the importance of social safety nets, let this be a reminder, ayuda is not charity. Hindi naman natin sinasabing charity, di ba? It is justice. Nako, ang justice ay sa buong Pilipinas. Umisip kayo ng programa na ikalalagaw ng bawat isa. No? Bigyan ng puhunan, bigyan ng edukasyon, no? Bigyan ng infrastruktura, bigyan ng mga kagamitan, i-train sila. Yun yung tunay na pagtulong. Bigyan ng bahay, yun po, pagandahin ng mga party para may makapag-isip man sila. Yun po ang totoong tulong, Speaker Martin Romualdez. Diba? Sabi pa niya, Romualdez said Congress is not merely passing laws, but ensuring that these laws translate into hope and dignity for every Filipino. Maling-mali ka na naman! Maling-mali ka na naman, Speaker Martin Romualdez. No, sa mga kontra sa ayuda, handang ipakita ng administrasyon ito kung saan napunta. Dapat lang naman, ang may hawak ng pondo, ang mga departamento tulad ng DSWD, DOLE at DOH, sila ang nagpapatakbo ng programa, hindi ang Kongreso. Pero syempre, meron kayong otoridad. Dahil kayo yung gumawa ng batas na yan, kayo yung nagpasa ng budget na yan, kayo, ibig sabihin, kayo yung nagpipinpoint. Sino itong mga to? Something like that. Doon po nagmumula ang corruption. Diba? Itong mga programa na ito, no, more on developmental sana, hindi more of ganon-ganon, alam mo na. No? Parang ito kasi, nagkakaroon ng vote buying. No? Lahat ng programang ito ay may totoong benepisyaro. Hindi po natin malalaman yan hanggat hindi po ino-audit. May totoong resibo. Nako po, walang notice of disallowance mula sa commission. Hirap sa'yo. Martin Romualdez, nagpapatira ka na naman, nagpapatama ka na naman kay Vice President Sara Duterte na tingin namin, kung ikaw at Vice President lang Duterte ang pagpipilian, syempre, alam ng mamamayan kung sino ang dapat piliin. Ang trabaho ng Kongreso at saka ang pondo nito ay masiguro na makakarating na maayos sa mga beneficiaryo. Maling-mali Dapat developmental. Yan po lagi nating inuulit na programa dapat ng gobyerno. Hindi po ayuda. No? Hindi po nyo papipilahin yung mga tao dyan sa Kongreso, dyan sa Kapitolyo, etc. No? Ayan, Romualdez pointed out that 2025 national budget, which President Marcos Jr. expected to sign before the year ends, responds to the needs of Filipinos, including financial assistance. Maling-mali, no? This is not a budget. It is a blueprint for hope. Blueprint, wag kami. It ensures funding for vital programs that bolsters economic recovery, create jobs, and provide much-needed relief for struggling families. Maling-mali. Alam niyo po ba bakit? Dahil po, tingnan niyo pag ito nagkaroon ng infrastructure program, no, maghahanap kayo ng mga tao, trabaho 'yon, okay? Pag ito nakapag-aral, trabaho 'yon. Pag tinuruan niyo magnegosyo, trabaho pa rin 'yon, kikita sila. Something like that. Ito, bibigyan mo 5,000, wala man lang ka-training at all, walang-wala. Hindi talagang babalik at babalik din 'yan. Aasa at aasa 'yan until such time na makapag-ano na kayo, no? Makapag-kurakot-kurakot na yan. Okay? Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, ipaglaban po natin ito. Yung PhilHealth, walang budget, etc. No, sooner or later, mawawala ang budget nito. At nako, inuuto-uto pa tayo na wag daw tayo magbabayad na. Hindi na daw tayo magbabayad. Sino magbabayad? Sino mag-aano?
Wala po. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman kaibigan. Salamat po ng marami.